Narito ang latest update sa isang OFW na di umano'y tumalon sa building na kinilalang si Marivic Balili Calisa. Pero bago tayo magpatuloy, huwag kalimutan i-like, share, subscribe at pahit na rin ang kampana for more upcoming videos. Salamat! Lugmok ngayon ang pamilya Balili at Calisa matapos matanggap ang malungkot na balita na pumanaw na ang kanilang kapatid na si Marivic Balili Calisa nitong January 6, 2024, araw ng Sabado, na isang OFW kasambahay sa gitnang silangan sa Kuwait. Ayon sa pamilya, nakatanggap umano sila ng impormasyon na nagpakatiwakal di umano si Marivic. Tumalon daw ito sa ikalimang palapag ng building na naging sanhi ng pagkabali-bali ng mga buto nito at pagkabasag ng ulo ng ating kababayan. Ngunit hindi naniniwala ang pamilya sapagkat wala naman umano itong nasabi sa kanila na kakaiba at matagal na umano si kabayan sa kanyang mga amo. Kaya nasabi ng pamilya, kaduda-duda ang biglaang pagkamatay niya. 10 taon na siya sa Kuwait at sinabi na tumalon daw 100% na diyan niya gagawin. Hinulog yan ng buhay or pinatayan bago hinulog at pinalabas nila na tumalon. Ayon sa Facebook post ng kaanak ni Marivic, mayroon umano silang nakita na voicemail sa cellphone ni Marivic mula sa kanyang mga kaibigan na mga Pinoy na nagpapalinding ng pera sa Kuwait na nagsasabing pupuntahan umano ng 5 Pinoy kasama ang kanilang big boss itong si Marivic. Nasabi pa ng kaanak sa post, money versus life, mas powerful ka money. Napakahirap isipin na kapwa pa natin kalahi ang magtataksil na siyang ginagaranturan ng aking sister-in-law. Sa post ng kaanak, tila may pinapatamaan ito dahil ayon dito, magpakasaya ka na dahil nakatakas ka na sa utang na tinatakbuhan mo. Pero tandaan mo, what comes around goes around. Alam namin na wala na kayong konsyensya. Magkita rin kayo ni Satanas. Sino-sino kaya ang mga Pinoy na ito na nagpapautang sa Kuwait na pinaparinggan ng kaanak ni Marivic? Napakadelikado talaga kapag pera na ang pinag-uusapan, lalo na dito sa linding. Alam niyo mga kababayan, marami sa mga OFWs ang nagpasaklulo kay Kaagapay Kabong Concha dahil yung mga pinaggagarantura nila ay tumakas. Tuloy yung mga naggarantor ang nakakaawa. Sila na nga di nakinabang sa pera, sila pa ang nagbabayad dahil sila ang sinisingil. Kaya wag na kayong maggarantor mga kababayan para di masayang ang perang inyong pinaghihirapan. At bukod dito kasi, di nyo rin hawak ang isipan ng mga taong gustong magpapagarantor sa inyo. Yung iba pa naman ng mga kababayan natin, walang isang salita hanggang pangako na magbabayad at di ka ipapahiya. Pero pagdating ng singilan, magbingi-bingihan at bulag-bulagan na. Tuloy yung pinag-utangan, imbis doon magalit sa nangutang, sa yung magalit dahil ikaw naman ang naggarantor. Meron nga rin ibang senaryo mga OFWs di makauwi sa Pilipinas, ginagaranturan yung mga kakilala tapos tinakbuhan sila. Kaya bilang isang OFW kabayan, lalo na sa mga nagtatrabaho sa gitnang silangan, pakinggan nyo po ang video ni Kaagapay Kabong Concha para magkaroon po kayo ng kaalaman kung gaano kahirap kapag napayag kayong maggarantor ng utang dyan sa Middle East. Magandang hapon po sa inyo lahat. Huwag po kayong papayag na maggarantor kahit pa gaano pang kalapit mong kaibigan yan o kaanak. Pag ikayo po ay hinihiritan na tulungan kayo para sila makautang o kung ano pa man kung kayo po ay nagkatrabaho sa gitnang silangan. Napakahirap pong bigyan ng solusyon ang isang problema na may kinalaman sa pera. Naggarantor ka, tapos ngayon hindi mabayaran nung manghiram, sino po ba ang nakapirma? Kayo po, naggarantor. Sa ibang bansa po, mas binibigyan po ng diin yung naggarantor sa nanghiram. Kasi po, ang nanghiram kaya nga nanghiram dahil kailangan ng pera. Yung naggarantor ay meron pong pera no lumalabas sa isipan ng mga nagpapahiram. Kasi kaya niyang maggarantor ng problema ng pera. Kaya pakiusap ko po sa inyo, mag-ingat po
huwag po basta-basta magtitiwala, lalo-lalo na sa pera. Kaya magsilbing aral po ito sa atin lahat mga kababayan, lalo na sa mga nagtatrabaho sa ibang bansa sa gitnang silangan, para makaiwas tayo sa problema. Okay sana ang garantor kung ang kausap mo ay may panindigan, pero kung wala, mabuti lang sa una, tapos pag nakuha ang pera, kalbaryo na. Sakit na sa ulo, kakasingil. Okay sana kung dito sa Pilipinas kasi pwede mo puntahan ang bahay. Ang problema, tinakasan ka na nga tapos nasa ibang bansa pa kayo. Kaya mas mabuti pang umiwas na lang tayo sa paggarantor para di tayo mamomoblema at di masayang ang perang ating pinagpaguran. Hanggang dito na lamang po mga kababayan, mag-ingat po kayo pala.